You like the cold, Zach? Yes? Yeah. Pagod na pagod. Morning. Today is the day that we have been waiting for the past 6 months. This is it, guys. Hi guys, are you ready? Are you? Hi. Are you excited? Surprise! Guys, are you excited to ride the plane for so long? You feel warm with your outfit? How about you? You feel warm? Good? We'll see. Checking out, guys. Check it out. And I cannot see my watch. Ang hirap, dash. 5:48. We're having their breakfast. Yung binili ko kahapon sa 4 Leaves Bakery. Okay. Okay, we have our boarding passes. We have checked in. We're going inside. It's 5:45. Yeah, boarding is 6:25. 1 hour before the flight. Okay, we're done with immigration. Immigration? Yeah. Okay, go straight, Zeb. Careful. The back. All the way? Yep. Okay. Okay guys, finally, nakaupo na kami. Pawis na ako. Ang init kasi syempre nakapila, buhat-buhat yung buhat-buhat yung mga hand carry. It's 6:56. Yeah. What are you gonna watch? Strange World, the new movie. Strange World? Yeah, it's a new movie. We tried watching it, but we hadn't finished it. Can't stopping Netflix. Nine. Can't stop minsan behind. Adi. Is that the one? Is that the one, Zach? What? Is that the one? Yeah. Hey, it's my pillow.
Okay guys, we have passed the immigration. Nakuha na namin yung aming mga permit. Nakahinga na ng maluwag kasi nakuha na yung permit. Yun talaga yung pinaka, nakaka-stress. So, yan, we got it. And then, it's na. Ay, ibang road. What time is it? 8:43. Yung flight namin is around 12 something. So, we have time. And we are stopping by Tim Hortons. Ang dami na. Ayan ba guys? So, stop muna kami ng Tim Hortons kasi nga si Zeb Gavin ilang beses na nagsuka sa aeroplano, 3 beses. Dito sa labas, habang nakapila kami sa immigration, 1 beses din. Ay, nakaka-stress. Siya pa yung, kung sino pa yung inaalala namin na magsusuka, which is ito, dahil sa kanyang motion sickness, sa kanya wala. Si Zeb ang motion sickness. So, original brand. We're having our breakfast. Zach, tell them how is it? Really good. What's the name of your donut? Maple dip. Maple dip, yes. And then I ordered Timbits, 10 pieces ng assorted flavor. I also got like a carrot walnut muffin thingy majigger. Ang hirap kunin. And an ice cap. A muffin. Can you help me pull the paper? Boom. There you go. And then, Zeb is still not feeling well, his tummy. Pero order siya ng chocolate donut. Daddy's having coffee. Yeah, and ice cap. Sinabi ko na ba to? What? That is probably in the mom name right now. Yeah. Okay, we're now here sa sa check-in counters for the domestic flight. Yeah, this is a very big airport, so kailangan ready sa lakaran din. At pwede ka ring mawala. So, basa-basa. Yung check-in counter namin is counter 15 to 37. Yung nadaanan namin counter nasa 140 plus. So, ganun pa kalayo yung lalakarin namin. Where does these planes over? Okay, nasa 105 na. Malayo-layo pa. And by the way, do you think in our old... Checking in. Jackie. Do entry. Ah. You wanna do it too, Zach? Yeah. Okay, hey. Ang lamig, guys. Ang lamig. It's -1, I think. Yeah. What more if it's -30? Ito, balot na balot na. Cover your nose. Magdadry yung lips. Hindi pa kami nakabili ng lip balm. Mga
moisturizer sa mukha. Baka mag-dry. Do you like the cold, ah? Yes? Pagod na pagod. Ay, wawa naman ang mga babies ko. Cold. Oh, wawa ang baby. Oh. Oh, show me your smoke. Zach, show me your smoke. Whoa. Araw po sa Yan na, we're here. Zach, say hi. Walang naman. Kahit yung araw. Zach. Maganda yung stoplight siya. Apat yung ilaw. Pwede ako kaya. Pwede pag green siya. Kasi meron ganun na apat tapos dalawang solid red. Hindi ka Oh, did you see the snow? Oh, it's ano na. It's very hard. You cannot touch it. Yeah. We're here na guys sa aming bahay. Ang aming bahay. Ayan, pagpasok ng pinto, hagdan agad. So, kamusta naman yung mga maleta? Dito na lang, dito si Kuya Mark. Kuya Mark, thank you! Yan, pag gusto nyo guys ng pasundo sa airport, I'm gonna put his Facebook page. Tutulong si Kuya Mark magbuhat. Grabe, ang lamig ng kamay ko. Okay guys, ito na tayo house tour pagka meron ng laman. But, yan, kumuha kami ng gamit na gagamitin namin sa hotel for the 3 days.
Ngayon lang nila ma-experience yung heated pool indoor na may slide. Pero hindi naman malaki. Nakita na rin namin kanina nung nadaanan namin nandun kasi sa may lobby banda. But anyway, so here's the bathroom. May bathtub din. So, yan. Ang sink and yung door. So, ganyan. And then, when you enter, may dalawang queen size bed. And then, ang haba ng table all the way there. TV. And one sofa. And hindi, aircon siya eh. Malamig eh. Pero saktuhan lang. So, yun. Nag-take out si Daddy. Merong McDonald's na malapit dito sa amin. Kasi, niyayaya namin. Nung pagdating pa lang namin, niyayaya namin sila na lumabas to eat at McDonald's kasi malapit lang. Ayaw. Pagod na pagod na. Eh, usually, they will never say no to McDonald's. Yung pupunta, ganyan. Ayaw. So, si Daddy na yung lumabas. Siya yung alay. Ang lamig-lamig, guys. Lumabas kami kanina. Ay, mag-vlog ko naman pala ako nun. -1 yung, yung temperature. So, bako kayo. Upo tayo dito kasi, pagbibigay na talaga ako, guys. Ayun na nga. Ikwento ko sa inyo yung mga kaganapan. So, alam nyo, sorry, hindi, kung itong vlog na to ay naging paulit-ulit na sa bandang last part, intindihin nyo na lang ako na wala akong tulog. So, hindi ko na maalala kung ano yung mga nabanggit ko na, ano yung hindi. So, ayun na nga, diba, we were waiting for our flight ng 12 o'clock. Dumating kami 7:25. Yung next flight namin was 12 o'clock. So, diba, kampante kami kasi madami mga time. Lahat na naka-breakfast pa kami. So, 12 o'clock, ang flight namin, dahil sugat. So, mga 11, nag-start na silang magpa-board, magpapasok ng mga pasahero. Ngayon, to si Zeb, na-mention ko, diba, I think na-mention ko naman na naiinitan na ako. Na 3 beses siyang sumuka sa aeroplano. Yung flight namin ng Singapore to Vancouver. Singapore Airlines. 3 beses sumuka. Yung first suka niya was unexpected. So, syempre, napunta sa damit. Naka-jacket siya, yung hoodie. So, napunta mostly sa hoodie. Tapos, salo-salo ni... Excuse me sa mga madidiri dyan, pero pag magulang na kayo, normal na lang yun. Mahawakan niya yung suka ng anak niyo. So, nasa kamay ni Daddy, ganyan-ganyan. Tapos, panic-panic. And, diba usually merong yung yun? Motion sickness bag, yung talagang suka, parang masukaan. So, yun siya. Pero since biglaan nga, hindi naman nagsabi si Zeb na susuka siya. So, hindi na-prepare. Tapos, bigla na lang ako kinalabit ni Daddy, pakibukas, ganyan. So, parang doon niya tinapon yung hawak-hawak niya, ganyan. Tapos, naulit pa ulit ng 2 more times. Pero at least yung 2 more times, tama nga ba? Yung 2 more times is, so, di ba, nasukahan niya na yung suot ng, hoodie, so pinatanggal ko. Tapos si Zach, kasi ang suot niya is long sleeve, tapos may hoodie rin siya. So, since si Zach naka-heat-tech na sa loob, naka-long sleeve pa siya, binigay ko na lang yung sweater niya kay Zeb. Sabi ko na sumuot. Tsaka sa naman, sa loob ng airplane, di naman din ganun kalamig. Tapos meron naman kaming kumot. So, okay lang. Yung kung buproblemahin yung sa pagbaba, meron pa kaming jacket sa hand carry. So, pinasuot ko na kay Zeb yung yung sweater yung hoodie ni Zach. So, malinis na ulit siya. Tapos, naulit yung suka niya ng second time. Tapos, naulit on the third time. So, sa third time, meron ulit siyang suka sa sweater. Ngayon, nakababa na kami, diba? Kinuha na namin yung luggage. Tapos doon na kami pipila, doon sa stressful na part kasi doon yung kukunin yung
mismong, after nyo kasi, kung may dadaanan kayong first immigration officer, which is mabilis lang yun, titignan lang yung passport, wala masyadong tanong-tanong doon, tapos kukunin nyo yung luggages, and then pupunta kayo doon sa isang immigration office. Oo, kasi papasukan siya, may papasukan kang pinto. And doon ini-issue yung study permit and yung work permit ng aplikante. So, ito yung parang pinaka-final document. So, nakakakaba kasi may mga instances na i-interviewin ka doon, ganyan. Siyempre, pag mali yung sagot mo, diba? Minsan yung, basta interview sa immigration officer, nakakakaba, nakakatakot. So, yung utak ko talaga, nandun, hindi rin ako makarelax, hindi rin ako makatulog. Kasi syempre, kinakabahan ako. Wala naman akong ginawang masama, wala naman akong anything, no? Pero natatakot pa rin ako. Nataman tayo kakabahan talaga pagdadaan sa immigration. So, ang dami ko nang prepare na documents based from previous people. Siyempre, yung mga experiences nila, ano yung tinanong, ano yung hiningi, blah, blah, blah. So, common na yan sa mga Pilipino. May mga nakaprint, may checklist ko na may ipiprint. So, ginawa ko, pinirin ko lahat yun. So, kanina, sa timing din, kasi yung mga kaklase akong minalas last time na 4.5 hours yung layover nila, which is same as ours, pero hindi naging enough. Kinulang sila ng time at hindi sila nakalipad dun sa next nilang flight kasi nga sobrang haba ng pila dahil maraming tao nakasabay, tas dalawa lang yung immigration or isa lang yung immigration officer. Kanina sa 7:30 na 7:25 yung dating namin kanina, wala masyado kaming meron pero hindi ganoon kadami. Tas ang daming immigration officer na naka-duty, sila 4 ata sila o 5. So na-expect ko na may mga magtatanungin ako, maglalabas ako ng documents, ganyan. So nung tinawag ako, can I have your passport please? So inabot ko lang yung passport, tapos pumunta na siya sa back room. Tapos, pinrint niya na, tapos inabot na sa akin. Yun na yun. Walang tanong-tanong, kaya sabi ko, wow, thank you Lord, ang smooth ng daan namin. Unlike yung sa iba, ang daming tanong, parang, tapos yun na nga, natagalan sila, hindi nila nahabol yung flight nila sa sobrang haba ng pila. So, yun, doon, grateful na ako. Kasi, Lord, thank you na mabilis yung naging proseso namin na makuha na yung permit. Kasi, hanggat wala yun sa kamay ko, parang hindi ba ako kampante. So, finally, nandun na. So, yun, anyways, noong nakapila kami doon, kakapasok pa lang namin, nagsabi na yun si Zeb na I feel like may tummy sa awi, I need to vomit. So, buti may trash can doon. So, doon siya sumuka. So, pang-4 na beses niya na yun. Ngayon, sa 12 o'clock flight, so, nagpapasakay na nga, sabi nga, kasakay na, ganyan. Nung una maglakad si Zeb, ako, si Zach, si Daddy. Nakita ko siya, pagsakay niya, tapos, gumanon siya. Parang naamoy niya yung amoy ng eroplano. Which is, kasi yung, ano na lang siya, domestic flight na lang siya, diba? Kumbaga, parang Cebu Pacific na lang to, maliit lang na eroplano. Tapos, siguro, hindi ko alam kung gano'n nakaluma. Hindi niya gusto yung amoy. Tapos, gano'n siya, napag-gag siya. Pangit. Napag-gag siya. Alam ko na, naku, halos kakapasok pa lang namin. Parang sila nasa number 5 or 6 pa lang kami na seat. Tapos, bigla, suka na naman siya. Tapos, syempre, sinalo niya, pero meron din na nabunta sa carpet sa floor. Ako naman, syempre, di ba, nauna si Seb, tas ako, tas lahat ng tao nakapila yun sa likod, papasok ng eroplano. Hindi, na-hold ko yung line kasi nga, nilinis ko. Buti merong isang babae na naabutan niya ako ng wipes. Shinare niya yung wipes. Tapos, ayun, syempre, panik ko naman na linisin ko yun. Tapos, nakakahiya dun sa uupo noon sa seat na yun. Pero wala akong choice. I did my best na malinis yun. Pero hindi siya perfectly clean. Ngayon, pawis na ako. Tapos, dahil ko pang ang bitbit. Tapos, or pareho kami ni Daddy, maraming bitbit. Tapos, dahil nga si Zeb, supposedly may backpack siya, pero hindi nga maganda yung pakiramdam niya. Hindi niya buhat yung backpack niya. Ang bigat din ng backpack nila. Sila dalawa mabibigat. Mga laro-laruan nila yun na hindi ma-let go. Anyways, ayun. Pagkaupo ko, wala pong 2 minutes, lumapit yung sabi niya, who is sick? Ganyan. Kasi sinabi ko, this boy, because
he also vomited in our flight from Singapore. Bless me. Because you're sick, I don't think we can let you fly. We need to upload you. Narinig ko na yun. Oh my gosh, talaga, anong gagawin namin? Hala ko, Daddy. Kasi si Daddy din sa likod ko, Daddy. So, expensive yung si girl, kasi you might need to go for a check-up, blah, 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 kasi baka sick nga daw. Siguro isip COVID, ganun. Tapos, di okay, bumaba na kami. Tapos, last minute, na-decision na sabi ni Dad. Sabi ko, Daddy, paano yung mga bagahe natin? Naka-check-in na yun Iigot lang yung sa carousel, walang kukuha. Tapos, after few minutes yun or few hours yun, siguro kukunin niya ng airport. Tapos hindi na namin alam, parang mas complicated. Saan namin kukunin yun, ganyan. Ko, paano na yung luggage? Paano na yung susundo sa atin? Paano na yung booking sa hotel? Kasi iniisip ko na parang 3 days kaming hindi mapunta. Kaya sabi ko, mauna na kayo ni Zach. Sumakay na kayo ni Zach para at least, di ba? May nagawa, may nangyari. Makaka-check-in sila, makakuha niya yung luggage. So, last minute, sila ni Zach. So, nagsabi siya sa babae na, can we, just me and my son go, ganyan. So, kami, naiwan doon. Tapos, sabi ng babae, I'll put you on the 2 o'clock flight. Sabi 12 o'clock yan. Sabi niya, I'll put you on the 2 o'clock flight. Ako, okay, ganyan. Tapos, kaso, wala nang seat na magkatabi. Ang boarding pass namin, hindi kami tabi ni Zeb, which is hindi rin pwede kasi pa si Zeb 9, kailangan may katabi talaga siyang adult. Ngayon, sabi niya sa akin, ito parang ginawa na, parang si ate girl talagang siguro ipapasa niya na lang yung trabaho sa next batch or sa next sabi niya, you just talk to the person in charge doon sa boarding gate sa sa flight. Go, okay, so andun na kami ni Zeb, maaga kaming 12 o'clock yun. So, 2 o'clock yung next flight. Wala kami masyadong ginawa. Pinagpalit ko na siya ng damit. Meron kami extra damit sa hand carry. Pinagpalit ko siya ng damit. Nilabhan ko yung isang damit niya na punong-puno ng... Well, hindi ko nilaban ng sabon. Pero at least tinanggal ko yung mga crumbs niya doon. Yung mga kalat-kalat niya. Kanin, ganyan. Ay, hindi. Basta kung ano man yung kanain niya. TMI. Tapos yun, nilagay ko sa plastic, ganyan. Tapos marami pa kami time para sa next flight. So, pupunta na kami doon. Tapos, nung narinig ko na sa speaker na sinasabi na mag-start na sila magpa-board, sabi ko, Zeb, can you try? Let's go to the toilet. Can you try if you will vomit again? And, sure enough, nagsuka nga siya ulit. meron pa rin siyang isusuka. Sabi ko siya, baka hindi kami makasakay. Ganyan. Sabi ko, please try. Sabi naman niya, okay na siya after nun. So, nung nag-start na magpa-board, hinayaan ko muna na parang halos maubos na yung tao kasi nga, busy sila mag-check ng boarding pass, ang passport, ganyan. So, malapit na maubos yung tao. Tsaka ka lumapit dun sa parang in-charge nila. Sabi ko, we got uploaded from the previous flight, ganyan, and they gave us this new boarding pass, but we're not sitting together. Sabi niya, ma'am, this is a full flight, blah, 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 blah. I cannot put you together. How old is your son? Akala niya malaki na. Sabi ko, he's just 9. Oh. So, balik siya. Tapos sabi niya, we need to make adjustments. So, parang sinasabi niya na kailangan makiusap sa ibang tao na mag-give up ng seat, ganyan. So, tapos yung isa ko pang hand carry na bag, in-offer niya pa na i-check-in na lang kasi full na nga yung flight, wala nang paglalagyan. Sabi niya sa akin, check-in na lang to for free lang, ganyan. Okay, tapos nilagyan niya na ng bag tag. So, na ako. Tapos biglang dumating yung manager nila na Pinay. Siya yung nag-glass. Nakita sa manifest na nag-vomit. So, sabi niya, parang hindi kami inalaw. Sabi niya, ang sabi sa akin, since this is a full flight and we don't have enough flight attendants, they cannot attend to your sick child. Parang, ang point nila is, wala silang time maglinis ng kalat. Ang inaano ko naman, kung pasasakayin mo kami, akong bahala sa anak ko, basta meron lang kaming bag na pagsusukahan.
shoot ko yun. Wala akong ikakalat. Parang gano'n, iniisip ko nga. Hindi ko na nasabi. Pero parang gusto ko na magmakaawa kanina. Gusto ko na lumuhod. Ko, please naman, pasakayin nyo kami. Sabi ko, we've been awake for 24 hours. Tapos si Zeb, nakaupo doon sa gilid. Talagang natutulog na. Antok na siya. Tapos, ayun, hanggang sa nag-final call na, sinarado na yung gate, wala na. Tapos yung manager, naririnig ko may kausap sa phone, may tinawagan siya. Sabi niya, what do I do? Blah, 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 this passenger, blah, 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 ganyan. Tapos may narinig pa akong word na medical. Sabi ko, oh my goodness, saan ka madadalhin? Tawag dito. So tinawag niya ako, tapos meron siya pero yun lang pala, itinanong lang ako ng mga medical questions na parang siya may kausap, tapos nire-relay niya lang sa akin yung tanong kung meron daw bang liver issues, kung na-hospital ba siya within the past 30 days, kung may blood ba yung vomit, kung nauntog ba siya in the past 24 hours, ako no sa lahat. Tapos, I had to lie. Hindi lang ako nalang magsinungaling kasi ang tanong niya sa akin, ilang beses na nagsuka. Sabi ko, one time lang. Yun lang yung pagsakay niya sa aeroplano. Sabi ko, pagsakay niya sa aeroplano po, sabi ko, he gagged. He didn't like the smell of the plane. So, and after ng mga tanong-tanong, pinaupo ulit ako, tapos naririnig-rinig ko na lang yung mga alpha, delta, bababla nila yan. Ayun pala, minove na ako sa 3 o'clock flight. Diba 2 o'clock flight yun dapat? Nagsarado na yung gate, nakaalis na yung aeroplano. So, past 2 na yun. Mga 2:30 na yata yun. Nung finally natapos kami sa conversation, sabi niya, okay ma'am, I'll just put you on the 3 o'clock flight, but we have to get there. We have to make it because they're already boarding. Ang lalayo guys ng gate. Kanina, yung original flight namin was gate 13. Yung na-move ako sa 2 o'clock, gate 20. So, ang layo ng nilakad ko. Ang bigat-bigat ng mga bit-bit ko. Tapos, nasa gate 20, sabi niya, yung 3 o'clock flight, nasa gate 14. Ay, my goodness. Iyak na talaga ako. Sobrang pagod. Tapos, grabe kasi yung may trolley ako. Meron akong backpack na napakabigat. Tapos, meron pa akong ganun. Ibang klase. And then, syempre, hindi ko nga mapabuhat kay Zeb yung bag niya pa. Isa pang bag yun. So, yun. Yung paglagay sa overhead bin, yung paglagay sa ilalim. And then, sabi ko kay Zeb, please, Zeb, please try to hold it in. Don't vomit. At least before mag-take off. Pwede siya mag-vomit yung nasa kalipad na kami. Isa lang sila magagawa. Pero at least bago mag-take off. So, buti na lang din, medyo last na nga kami nakasakay. Papaalis na yung Tapos yung nakatabi pa namin, may daladalang pusa. So, na-busy dun si Zeb na inaano yung pusa, nahawakan, pinipet, ganyan. So, masaya siya. But yun, antok na ako. Kaya, I'm gonna end this vlog, guys. Tomorrow we'll see. Kailangan tomorrow kami ng kama. Well, actually, meron na pala kaming isa. Nakita lang din yun ni Daddy sa marketplace. Ay, hindi. Nag-post si Daddy sa isang Filipino Facebook group, yung parang Pinoy in Calgary, or basta marami kami sinalihan kasi ng mga Facebook group ng mga Pinoy na nasa Calgary. Nag-post siya doon, nagtanong siya saan yung magandang bumili ng mattress at kama, or same lang yun. Ano yung magandang brand, kung basta nagtanong siya ng recommendation. Tapos may nag-message sa kanya. Sabi niya, sir, may binibenta akong kama. Ganyan, baka gusto niyo ito na lang. Kasi, namamaos na ako. Binili daw nila yon supposedly for a family member, magtuturist. Tapos hindi natuloy. So, nandun sa basement nila, nakaset up na wala gumagamit. Ngayon, yung basement nila, gagawin na nilang daycare center daw. So, kailangan talaga nilang i-dispatch siya. Sabi niya, bago pa po yan, hindi pa po yan nagagamit. Tapos, IKEA yung bed frame. Yung bed frame itself pa lang, parang nasa 500 plus na. Yung kama pa. Usually, range ng 200 to 300 yung kama, yung mattress. So, binibenta niya ng 600.
yung mattress at saka yung frame together. So, para pwede yan. Tapos, free delivery pa daw niya. So, yung kama namin ni Daddy ay set na. So, yung kama na lang nila, Zeb and Zach. And hindi ko rin alam kung anong usapan nila ni Daddy kung kailan i-deliver sa amin yung kama namin. So, yun. Anyways, peace out. So, I'll see you guys. Antok na talaga ako no? Bye! Welcome to Canada!